Sorry. Wala po misyan. Start na tayo. Sige, sige. Hi everyone. See you again. And ang training po natin ngayon is about sa BIR compliances po. BIR compliance in Philippines and mostly ito yung mga compliance na mga VA at mga small businesses. There we go. BIR, Bureau of Internal Revenue for Philippines. Our topics are BIR registration, know your BAT, kung paano kayo mag-register sa BIR, BIR requirements, BIR offline form, BIR compliances, tips and best practice, and kung may mga tanong po kayo, sagutin ko lang po. So, introduction to BIR, Bureau of Internal Revenue, or kawani ng Rentas Internas, is a revenue service for the Philippine government, which is responsible for collecting more than half of the total revenues of the government. How to register in BIR? For BAs and small businesses, for BAs only, no need na po yung DTI at mayor's permit. Pero pag mga small businesses po, kailangan po ng DTI at mayor's permit po. Magpaparegister po kayo sa registered nearest revenue district office po, which within your area po. At yung basis po nila when it comes to registration is your address po sa... Dex, Sorry. Hindi ko wala pa ka slide. na-share. Tsaka yung audio daw medyo malayo. Baka meting malapit ka sa audio. Sige, sandali. There yung slides. Saan na yung slide? Alam mo ba, kita na po, Miss Coach yan. Okay na, all good. How to register BIR. Ito po yung mga for BAs po. No need na po tayo mag-submit ng DTI and mayor's permit po. Contract na lang po and other documents po for registration. Mamaya po i-issue. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements na for BAs and small businesses po. And magpa-register po kayo sa nearest revenue officer po, office po within your area po. Kasi kung saan po kayo nakatira at yung business nyo, dapat doon po yung RDO office nyo po. Pero for example, meron po kayong branch from other region or other area po, doon po sila magpaparegister. Pero kayo po yung main branch at yung registration nila is under 001 na lang po, which is your branch po. And the types of BIR registration po is value added tax, it is 12%. The non-VAT is 3% and 8% income tax rate. When you say value added tax to 12%,
big company na po siya, like corporation, mag 3 million up po yung sales under po value added tax. For example po, pag-start nyo po ng business, estimated nyo po na corporation po kayo or partnership, at dito po kayo maglaland sa VAT. Pero small businesses po, below 3 million po, sa non-VAT po kayo. Just in case po, non-VAT yung registration nyo within a year and na-accumulate po, for example, 2025 po, yung total sale nyo po is lumagpas na po ng 3 million, need nyo po magpa-amend ng COR nyo po at mag-register po under value added tax na po. And with regards naman po sa 8% income tax rate, mostly po yung gumagamit ito as mga professional po, which is below 250 annual income po. Kasi po, automatic po, sales times 8% po ng income nyo, yan po yung babayaran nyo. But if 250 and below po, wala po kang babayaran sa BIR. Annual po yung basis ng 250, which is yan po yung threshold ng BIR. At ito yung mga requirements kung paano po kayo magpa-register. BIR Form 1901. Sa ano po, makikita nyo naman to sa Google. Pwede din po mag-fill up kayo doon mismo sa office po. Government issued ID po. Naka-indicate po yung pangalan, address at birthday. Yung address po importante po yan kasi para ma-identify nila na dun RDO kayo required na magparehistro. And with regards po sa address, kung mga BA po kayo with katulad ko po, own address ko po siya kaya wala po akong other compliance with regards sa withholding. Kasi pag nagrenta po kayo, hihingan kayo ng PIR ng contract of lease. Meron po kayong additional tatlong i-comply monthly. Tatlong compliance na i-comply. Kaya just in case magpapagawa kayo ng business, small business, cafe, huwag nyo i-declare na ano po. Advice ko lang po, ano lang, between the lessor na lang po kayo na internal transaction. Tapos declare nyo na lang po sa BIR na ano, hindi kayo nagre-renta kasi ang daming compliance when it comes pag nag-rent po kayo kasi magbabayad ko nung nag-withholding tax 10% monthly. Kayo po yung magko-compute yan at ibabawas nyo po sa renta. Quarterly meron din po and annual po. And ito po additional po na requirements is receipt or invoice format. Makukuha niyo po ito sa printing press. Mostly po yung mga RDO sa labas niyan, meron diyang naka-ready na po mga printing press. Katulad dito sa amin sa Negros. Meron ditong tatlong RDO. Sa labas nun, meron na printing press na nag-offer nito. Tapos sila na mag-provide sa inyo ng format ng resibo at saka ng invoice. Nakalagay na dun yung pangalan nyo, address nyo, kasi isa siya sa requirements ni BIR. At yung service contract required po ito, kung meron po kayo, for BAs po. Pero pag small businesses po kayo, need nyo po ng DTI at saka mayor's permit. Pero ngayon po, may revision na po si BIR. Pwede na kayong mag-process ng BIR muna bago if on process pa yung DTI at saka yung business permit nyo po.
Ito po yung sample ng COR. Within 1 day ko lang po ito makukuha. Ang bilis po nila mag-print at magbigay po ng certificate of registration. Ito po yung COR ko. Sinample ko na lang po para for PAs and for professional. Ito lang naman po yung mga compliance na kailangan yung i-comply, which is the annual income tax, which is ITR po. Individual income tax quarterly po. At saka yung percentage tax quarterly. Naka-indicate po kung kailan yung due date dito. Yung annual po is every April 15 of the following year. Yung quarter po, ito po, may due date siya. Every 15 yung first quarter. Yung second quarter po is on or before August 15. Third quarter is November 15 po. Kita niyo po, wala siyang fourth quarter because i-consolidate siya dito sa annual. Dito siya i-consolidate per second and dito na yung annual. Parang nag-report kayo ng ITR nyo quarterly sa BIR. Kailangan po balance from first, second to third quarter yung pag-comply niyo po. At yung percentage tax po. Ito po, yung percentage tax quarterly is based po siya sa sales nyo. Sales nyo for every quarter. Like January, February, March, yung total sale nyo po, na inisyuhan nyo po, yan po yung basis ng percentage tax po. And yung deadline niya is the following month po, which is the 25th. Sample. January, February, March. Yung deadline niya po is on April 15. Papakita ko sa inyo paano to mag-comply nito mamaya. At ito naman po yung sample ng 8%. Dalawa lang po yung compliance niya. Ngayon po, nag-amend na to. Wala na pong registration fee. Kinuha na niya to last 2024 po. Yung registration po ng annual fee. Ito po yung sample ng 8%. Dalawa lang po yung niya, compliance niya within quarter and annual. Pero po to, for young professional lang po to, yung maliliit lang po na income na-estimate na talaga ni BIR. Kagaya nito, life insurance or Intellicare ata to. Ito yung life insurance. Kaya na-estimate na ni BIR na mas maliit lang. Kaya 8% yung binigay sa kanila na VAT registration. Para ma-comply nyo yung mga compliance na to every month, quarter, at annual, ninyo po na mag-install ng BIR offline form sa inyong PC po. Dito po lahat ng form naka-indicate na po dito. Makikita niyo po to sa birgov.ph website lang po. At pag-click niyo po nito, automatic na po magpa-pop up yan at install niyo na lang po sa PC niyo. Madali lang po to, as in, pag-click niyo, install, automatic na po siya. Pag na-install niyo po, ito yung makikita niyo na icon. BIR form. At pag na-open niyo po yung icon na to, ito yung lalabas. Fill up niyo po ito based sa COR niyo po. Naka-indicate naman po yung key number niyo, name, address. At yung RDO niyo po. Andun din po yung RDO at line of business niyo sa COR. Lahat ng details dito nasa COR po. Unlike
except po sa telephone number at email address niyo po. Required po kayo lagyan ng email address because po dyan po magsisend ng validation si BIR once nagpapagpasa na kayo. Bigyan ko po kayo ng actual po na procedure paano mag-comply ng mga nasa COR na po. Ito na po yung BIR form. Kuha ko ng sample dito. 749 502 432. Ayan. Yung compliance quarterly is like percentage tax. Ito yung 2551Q. Hanapin nyo lang po dito yung 2551Q. Meron pong dalawang 2551Q dito. Ito po yung old na po na form at nirevise siya last 2028. Kaya po ito yung nire-record ni BIR na gamitin. Yes po, pwede po mag-register po kayo. Indicate nyo lang po yung ano nyo po, service na i-offer po. Miss Alisa, depende po sa inyo kung gusto nyo pong magpa-register na po kahit wala pa po kayo. Hindi pa po nakaabot sa 250. Yung purpose po kasi ni BIR, once nag-register kayo, may proof of income po kayo. Magagamit nyo sa for mag-travel po kayo. Tapos for car loan or housing loan po sa mga banks. Nagre-required po sila ng ITR po. Wala, wala pong online application po ng 23032. Need to visit po yung RDO. Pero pwede naman po kayong gumawa ng special power of attorney Miss Mia. Kung hindi kayo makabisit actual po. Special power of attorney na lang po. Okay na po yun. Tapos yung mga requirements po. Ito siya. Quarterly percentage tax. Ito ko yung sinample ko last time. Ulit ko na lang. Fill out nyo lang po siya. Automatic na po makikita nyo na yung form 2551Q quarterly percentage tax. Calendar po tayo as usual po. Calendar po dito. Sa fiscal po is for big company na po siya. Calendar for small company po at small businesses po. Tapos po, depende po sa quarter na ipa-file nyo. Click nyo lang kung anong quarter yung ipa-file nyo po. Example, first quarter. Ito yung amended returns. Example, gumawa kayo ng first quarter. Mali yung lagay doon na amount na submit nyo na. Pero hindi nyo pa naman nabayaran. Pwede nyo po siyang i-amend. Amend nyo lang po to. Tapos fill up nyo yung bago nyo tamang amount ng sales nyo. Tapos, pa-validate nyo lang po. Okay na po siya. Pwede nyo i-receive nyo po siya sa BIR. Pero for now, last April,
baba ng bagong circular, hindi na sila magre-receive sa RDO. Mag-register na lang kayo sa online for receipt. Meron silang bagong website ni provide last April na doon magre-register. Pero hindi ko pa siya na-try. Like ito, noon na po. As is na po siya. Tapos lahat ng to, automated na po siya. At ito, wala na po. Except na po to. Graduated po. Graduated po for non-VAT. At ito po, 8%. Wala po siyang 25512 pagka 8% po. Yung COR mo. COR nyo, kagaya sa sample ko kanina. 17012 lang talaga yung kailangan nyo i-comply. Pero pag naka 3% graduated po kayo, ito po. Graduated po i-click nyo. Wala po kayong gagalipin dito. Next nyo lang po. And sa alphanumeric tax code po, ito po siya. Yung 3%. Nakikita niyo po yung rate dito. Version tax rate niya po is 3%. Example, 30,000 po yung sales niyo every month times 3 which is 90,000. Automatic po siya magko-compute ng babayaran niyo dito sa gilid. Back niyo lang po to do double check po. Example po, hindi niyo na-click to or any sa kanila po, hindi po siya mababalidate. Dito po. Pag-click nyo po na kulang po yung mga napindot nyo dito sa tatlong to. Pag-validate nyo po, hindi siya magbabalidate. Pero pag kompleto na po yung details na napindot nyo na required ng system, tapos yung amount, sample dito. Yan. Hindi ko na-click yan. Try ko i-validate. Yan. Mag-notify siya kung saan yung kailangan yung pilapan. Naglalagay talaga siya kung anong page at saka yung anong number mo kailangan na pilapan. And that's pag okay na po, validate nyo lang. Save. At print nyo po soft copy. Magumawa kayo ng ano nyo po. Each folder kung gusto nyo kung kukuha kayo ng mga client po. Yan lang yung ginagawa ko. Sinisave ko lang kasi pinapasa ko siya sa mga client ko na mga small businesses po. Hindi lang po PA yung hinahandle ko po at meron pa akong hinahandle ng mga Philippine small businesses po dito sa Pilipinas po. Iba-iba po sila. Construction materials, BA, meron pa akong hinahandle na BA, financial advisor, mga store, mga sari-sari store, karinderya, meron po. Tapos, sinesend ko po sa kanila yung soft copy para proof po na nagbayad na po sila. Pagkatapos nyo po i-print, submit nyo lang po to.
Yan. Mag-notify po siya, tapos pag okay nyo, pag-submit nyo yan, hintayin nyo na lang yung validation. Magsisend si BIR sa email na nilagay nyo dito ng validation. Ito yung sample ng validation ko. Yan. Naka-indicate yung PIN number nyo po, kung anong form ng binayaran nyo, anong year, at saka yung quarter niya. Dito po makikita nyo. Tapos po, nakalagay po dito na pwede na po kayong magbayad. Miss Karina, wala pong babayaran. Papakita ko po mamaya po yung paano po mag-comply ng 8% po. Kasi ngayon po, 3% po yung sinasamba ko po sa inyo. Kasi wala pong percentage tax si 8% po. Hindi po nakalagay sa COR yan. Ito po yung COR nyo po, pag 8% po. Ito lang yung i-comply nyo, dalawa lang, 1701 lang po. At ITR po. Yan lang po yung i-comply nyo. Wala po siyang 2551Q dito. So ulitin lang natin, Dex. So pag freelancer ka, yan lang talaga ang kailangan mong i-file. Apo, ito Yan. po. Katulad nung sa akin po. Mm-mm. Walang percentage tax na, ay, Meron po. meron ka dito yun. Meron. Apo. Kasi po nag-provide po ako ng service contract. Nakita nila na mas malaki yung map. Kasi si BAR, mautak din yun kung kung saan po kayo makakapagbayad ng malaki, doon po yung i-register nila. Kaya dito, magbabayad ka ng percentage tax, 3% base sa sales nyo every month. Sales or net, Sales po. no? Sales po. Gross Na, sales, not net. sales po. Ah, Sales as in sales times 3% po. straightforward. Opo. Kasi po, yung less expenses po, sa ITR po siya reflect. ITR po siya. Ilaless po yung mga expenses. May babayaran din po kayo dito sa 1701 at sa ITR po. Papakita ko po sa inyo mamaya yung computation po. Yung 2551 ko lang po yung inuna ko po. Pag na-receive nyo na to yung email na to, na validated na po yung BIR nyo, pakita ko po sa inyo yung ano po, yung actual na email. Ang dami ko ka-prediction po. Ito po siya, 2551Q. Naka-indicate po siya dito. Yan. Pag naka-receive po kayo, ito na po yung inano nila. Pwede na po kayong magbayad. Sa bank, pwede po kayong magbayad sa bank directly po. Yung requirements po, magbayad sa bank po is yung form na binilapan niyo po. Tapos ito yung email validation po. Kung wala po kayong email validation, hindi po si bank tatanggap po ng bayad ko po. Need niyo po to, email validation at saka yung form. Kine-check nila yung dito, yung TIN number niyo po at yung form na binayaran niyo, pati dito, kung anong quarter po, para mabangga nila sa kanilang software po kung ano yung binayaran nyo. Pero pwede po kayong magbayad through Maya. Ito po.
through Maya or before po GCash pero last 2024 nag-stop po sila sa GCash kaya Maya na lang po tumatanggap po sila. At mag-process po ng Maya ito po, bills payment lang po. Bills payment, government, tsaka BIR. Ito po yung lalabas ng pipilaban nyo. Yung TIN number nyo na 9 po. Yung TIN branch po. Yung TIN branch po makikita nyo po siya dito sa COR nyo. Ayan, nasa dulo po siya. 00 po siya. Kasi main branch po siya. Pero pag meron po kayong additional branch from other cities, from other location po, or with same location po, meron po kayong iba't ibang store, maglalagay po si BIR dito, 001, 002, 003, yan po yung branch nyo po. Tapos pag nagbayad kayo sa Maya, yan yung ilalagay nyo sa branch, PIN code branch, kung anong branch po yung babayaran nyo. Tapos po yung amount, yung RDO. Yung RDO po makikita nyo sa ano po, sa COR nyo. Ito po siya. Revenue District Office. 077 po kami sa Bacolod. Dito nyo po makikita yung revenue office nyo po. Tapos yung form series po, 255. Pag na-click nyo po ng arrow down, meron din dyan 1701. Lahat ng form andyan po. Tapos ito po, 2551Q. Kasi po, 2551Q yung babayaran nyo. PT po stands for percentage tax. At yung return period po is end of the quarter po. Example, January, February, March. March 31 po yung sa return period dito. Second quarter, June 30. Third quarter is September 30. At fourth quarter is December 31. Yan po yung return period ng 2551 yung end of the third quarter po siya. Yan po yung process po. Pag nag-fill up po kayo sa BIR online form, pag nasabit nyo, makaka-receive kayo ng validation from BIR. Confirmation na pwede na po kayong magbayad sa bangko or sa Maya. Or meron din silang online po sa bangko. Meron din po sila. Under dito po, Bank Union Bank po, BPI, may alam po ako yung mga ibang ko pong kakilala doon po sila nagbabayad. BPI at saka Union Bank nila. Hindi po. Regards po, Miss Margie, pag percentage tax po automatic po, graduated po kayo. Same po siya ng 12% graduated po sa income tax. Pero pag VAT po, iba po yung computation ng VAT po. 12% po kasi si VAT. Iba po yung compliance niya. Yung VAT po is 2550, ano po siya, 2550. Tapos monthly po before yung sa VAT po, 12% po. Depende po sa company kung kailan sila magbabayad. Yung iba monthly, na-record na ni. Tapos last year, nag ano po si BIR ng bagong circular na pwede na magbayad ng quarterly. Maano po yung VAT?
matrabaho kasi i-compute nyo po total sales less nyo po yung input tsaka output ng purchases nyo po. Tapos po isa-isahin nyo po yung lahat ng purchases nyo po na may VAT. Tapos po i-encode nyo po siya sa summary list of purchases po isa-isa. Tapos yung lahat ng sales nyo i-encode nyo din po isa-isa sa summary list of sales nyo po. Dapat po magbangga yun kasi hindi po ako masyadong nagtatanggap ng VAT po kasi matrabaho po siya. Percentage tax lang po. Miss Mia, hindi po siya deductible po. Hindi po siya deductible sa ITR. Yung deductible lang po sa ITR yung mga expenses niyo po. Papakita ko sa inyo mamaya po. Ito po, ito po yung 2551Q. So pupunta po tayo ngayon dun sa isang compliance pa po. Ito siya, 1701Q. Example po, first quarter din po yung babayaran natin. Hanapin nyo lang po yung 1701Q. Ito siya. 1701Q. Version 2018 din po. Click nyo po. Fill up nyo lang. Marami siyang pipilaban for the year 2025. So yung ipa-file natin is first quarter. Ito siya. Same din po. Pag may mali po, pwede nyo i-amend. Pag assist po, wala naman. Ito siya. Sample, ano po siya? Professional as BA po. Yung BA. Dito siya papasok. Kita niyo si graduated, IT rates. Pero ito yung gagamitin mo kasi professional. Wala naman silang pinagkaiba yung dalawang to. Yung mix, nagamit mo siya sa isang kliyente ko na financial advisor at the same time, employed siya. Kaya ginamitan ko siya ng mix. I-consolidate niyo po yung sales niya as commission for financial advisor and yung sweldo niya po whole year sa ITR na po siya. Pero dito po, mix po gagamitin kung dalawang income po yung provider niyo. Like compensation, tapos yun, meron po kayong business. Kasi po, makikita po ni BIR once mix po kayo, may negosyo po kayo, tsaka employed kayo. Kasi si employer niyo po, i-report po kayo sa BIR. I-report kayo ni employer niyo sa BIR because para ma-deduct nila yung, para nagsweldo sila sa inyo. So, yung nagsweldo sila sa inyo as expense, yung treatment nyo is income. Ibabangga ni BIR yun, yung expense nila sa inyo, na ni-report sa inyo. Kasi nire-report ng employer yung mga sweldo na binibigay nila sa empleyado nila yearly. Kaya meron kayong binibigyan tayo ng 2316 na form na yan yung nireport ng employer sa mga employee nila. Kaya kung may business kayo at saka employed kayo, ito yung gamitin nyo mix income po kayo. Pero ngayon po, professional lang po. Gamitin for BAs or alone po. Automated na po yung details, yung birthday na lang po. Ito po, hindi ko siya lalagyan. Para makita nyo paano po mag-prompt siya mamaya. At dito po, graduated po siya. Same po sa ginawa kanina sa 255 Wagyu po. At dito po yung sinabi ni Miss nung nagtanong kanina if yung percentage tax po ba mababawas sa expense for ITR. Dito po papasok yan. Meron pong dalawang method ng deduction. Itemized deduction
itong hihimayin niyo po yung lahat ng expenses niyo. Dapat lahat ng expenses niyo, inihimayin niyo per expenses for utilities, repairs, depende po yan. Pero nire-require, ginagamit ko to once 500,000 up or 450. Yung mga client na nagpapagawa sa akin, ginagamit ko to if 450 below yung sales nila every annually. Para wala silang babayaran sa ITR nila sa 1701Q. Mostly kasi yung mga client ko, sinisiro ko yung 1701Q nila. Pero pag 450 above, ito yung ginagamit ko, itemized deduction. I-itemize ko isa-isa yung expenses nila. Pero pag below 400 na yung income mo for the whole year, ito yung gamitin mo. OSD, Optional Standard Deduction. Automatic siya 40% ng income mo, expense siya. Sa itemized deduction, iisa-isahin mo pero provided ng valid receipts. Yan si itemized deduction. At saka, kailangan mong ipa-receipt sa BIR. Pero pag si optional, automatic siya. 40% ng gross sales mo is expense. No need to provide receipts or any valid receipts. Automatic 40% sa. Kaya ito yung ginagamit ko. 40%. Dito is for spouse na to. Kung meron po kayong partner na VAs din na separate po yung ano nyo, pwede nyo din po yung ilagay dito. Pero hindi ko po siya nire-record na ilagay. Mag-ano po sila, separate po sila mag-file. Kasi pag dito, makakonsolidate yung sales nyo po or yung income nyo. Next po. Next page na po. Ito po yung sales. Ito po. Sales revenue. Kung ilalagay niyo po na sales dito is yung first quarter na sale nyo. Balance po sa dineclare nyo sa 2551Q. 90,000. Automatic na po siya mag-compute. Yan lang po ilalagay nyo. Hindi kayo makakapagay dito sa cost of sale kasi yung kinik ko kanina is 40% po siya. Automatic po. Ito po siya. Automatic 36,000 po yung deduction niya. Pero pag kinik ko po yung itemize, valid naman po kahit anong gamitin nyo sa dalawa, itemize sa optional. Pero mas madali po yung optional. Kita nyo, na-highlight siya yung cost of sales. Kung magkano yung mga cost of sales incurred sa mga product or services nito. Allowable itemized deduction. Tapos yung lahat ng deduction ng resibo niyo po, ihimay-himay niyo po, isa-isay. Total na po yung ilalagay dito kasi sa annual po siya, iisa-isahin based po kung anong expense siya. So maliit lang po yung advice ko, gamitin nyo yung OSD kasi mas madali po siya. OSD po siya, automatic na po siya. Automatic expense na po siya. Next po, 42, taxable income or loss previous quarter. Since first quarter pa lang po siya, wala pa po tayong ilalagay dito. Operating income wala din po. At mga other na po to. Other income na po siya. Yan lang po yung nilalagay ko, yung sales. Automatic na po magko-compute siya. Zero po yung tax due niya. Kasi po below po yung income niya sa threshold ng 250.
Pero kung income nyo po is more than, for example, 300, mamaya na lang po, sa ibang quarter po. 90 lang po dito. 90. Zero po yung babayaran niya. Ito po, tax junior is zero. Dito other deduction na to. Kung may binayad kayo for the first quarter, second quarter, ilalagay niyo sa dito. Tapos yung mga creditable tax withheld, kung meron po kayong withheld po kayo ng mga kliyente nyo, 2307 for this quarter. Example, pakita ko po sa inyo si ano, yung 8%. But is, ito po, may nagkaiba na 8% po. Ito po, yung kinumpute ko po ngayon, ano to, graduated po siya. Graduated po siya, balance po yung dineclare na sila sa 2551Q tsaka sa 1701Q. So, gagamitin ko po ngayon is 8%. Ito po. Professional, yung gagamitin ko 8%. Automatic po siya. Nung nilipat ko po dito, automatic lumipat po dito sa 8%. Pagka next mo po, hindi ko po balik tayo sa mid screen. 8%. Hindi po ito makiklik po. Hindi mo din po ito makiklik. Automatic po siya dyan. Dito po siya sa baba. Ito po, schedule for 8%. Paglagay niyo po ng 90,000, automatic. Ito yung babayaran niyo. 8% ng sales niyo. And 70 po siya. Automatic yan yung babayaran niyo. Pero, meron pong threshold na 250,000. Kaya yan po, zero po yung ano niyo po. 50 po is wala pong VAT pa po yan. Pero pag nag 300 po kayo dito, 300 less 250 na threshold po, 50 na lang po. Yung 50,000 po, yan po yung matatax. 4,000. Automatic po siya. Kaya hindi ko po ito ina-advise. Once 250 below po kayo, pwede po kayo sa 8%. Pero pag above 50%, 250 po kayo, wag po kayong magpapayag po na 8% yung i-register DBIR po.
Nakalagay po yung 8% sa COR niyo po. Naka-indicate po sa COR niyo yung 8% po. Nilakat ko po to kasi hindi po siya magkasya. Meron po nakalagay sa baba po na 8% po yung i-comply nyo dito sa COR niyo po. Naka-indicate po siya. Katulad nito, dito po siya naka-indicate sa baba. Yung reminders po yung 8% po. Yan yung difference ng graduated tsaka 8%. Wala kayong ma-declare na expense sa 8%. Automatic po siya, sales times 8%. Pero pag graduated po yung gagamitin nyo, yan po, may ma-declare po kayo na expenses. Compare po sa 8%, zero po nalagay nyo dito. Zero po yung babayaran mo. So, 30,000, okay, check out the bottom. Tapos po yan po. Pag okay na po yan, graduated po yung ginamit, automated po yung expenses, tsaka yung tax due, wala po kayong babayaran. Mag-validate nyo po, yan po, maglalagay siya for number 7. Hanapin nyo kung anong nag-prompt na transact number 7. Ito, yan. Kulang po. Pag-validate nyo, pag may kulang pa, yan, 16A. Hindi nyo po siya mababalidate if kulang po yung lagay nyo na information. Yung spouse, if applicable lang po siya. No need na po pilapan. Pag-validate nyo po, 16 days. Saan po yung 16? Ito pala. Option na. Yan. Validate nyo, save, print, submit. Yan na po. Wala na po kayong babayaran. Makaka-receive din po kayo ng validation. Yun na po. No need na po kayo magbayad kasi zero naman po yung tax due mo dito. So, gagawa kayo ng second quarter. Second quarter lang ang gagawin nyo. Same din, 90,000. Lagay nyo na naman 90,000 yung second quarter nyo na income. Dito, yung taxable loss previous quarter. Kung anong nandito sa number 45 sa form nyo, first quarter, yan yung ilalagay nyo dito. Last quarter ito, 54 siya. Yan. Mag-accumulate siya until sa ITR na compliance. Yan lang yung pipilapan nyo for the second quarter. Ito lang talaga. Sales at yung profit, income or loss ng last quarter. Pagka third quarter, same amount, 90,000. Tapos yung ilalagay mo dito is 108 na.
162 na yung taxable nyo, taxable income or loss nyo. Ito na siya. Zero pa rin yung tax nyo. Hanggang third quarter lang yung 1701 yun. Third quarter lang siya. Kasi yung fourth quarter, doon na papasok. See, ito siya. Yung last compliance yung annual. Every April 15th of the month. 1701 or 1701B. Either sa dalawang. 1701A is for ano siya, professional. 1701 is for small businesses siya. Pero mas ginagamit ko yung 1701 kasi mas ano, madali siya. Ito, tandaan ko lang po yung ano niya. Seventeen o one. Hanapin nyo din si 1701 dito sa form. Ayan siya. Meron ding 2018. Ito, ano to? Papakita ko sa inyo, yung final ko sa kanya is itemize siya. Iba-file ko yung optional, yung deduction, automatic 40%. Professional, same din. Dito na papasok siya. Kung merit, single, or yun. Pwede nyo i-click yung merit, if merit. Ito meron din siya kung may income siya. Pwede din mag-click ng yes. Pwede kayong maglagay dito, separate filing. Pwede din naman no dito, automatic hindi na siya magpapop up. Income exempt is no. Special din, no din sa mga ano, pangmalakihan na to. Then yung optional. Next nyo siya. For spouse na dyan. Ito kasi sinabi ko, for mix na to. Mix po siya. Nalagay nyo si employer nyo. Hindi ko siya ma-click kasi yung inano ko kanina is ano lang siya. Hindi siya mix. Ayan siya. Pero pag mix yung nilagay nyo dito, pag mix yung nilagay nyo dito, na tayo. Professional or may business kayo, makiklik nyo si compensation earner. Birthday. Click nyo na siya. Lagay nyo yung pangalan ng company nyo. Tapos yung team.
Yan, pag mix, pero meron po kayong employer. Pero ngayon yung ika natin is professional. Next, yung po, ito na papasok si sales. Sales revenue. 9,000 right for the quarter. Automatic yung expense niya. Whole year na pala siya. ITR na daw 360. Automatic yan yung deduction niya. Yan. Pag naka 40% kayo, hindi nyo na makiklik yung expenses deduction na i-itemize nyo. Kasi automatic na siya sa page 2. Automatic na siya, ito siya. 40% na siya. Tapos, ito yung taxable niya. 216. Pero, pag sabi ko kanina, pag less than 250, yung income nyo, zero tax pa rin kayo. Wala kayong babayaran. Pero pag 450, meron. Yan, may babayaran ko to 3,000 lang for the whole year. Kasi ito yung automated deduction is 180. Tapos yung 270. Yung 270, less nyo yung 250. Yung may tax lang is yung 20%. Bumaba ka lang. Yan. Yung total income nyo for the whole year is 450. Tapos, optional deduction is 180. No need na po ito ng resibo or kahit anong receipt. Automated na po siya. At legal po siya sa BIR kasi under circular po ito. Less nyo po 450 to 180 plus 270. 270 meron pong threshold na 250. Ang 250 is tax exempt po siya, kaya hindi po siya kailangan taksan. Yung 20% lang po yung may tax. Last 2024, bumaba yung tax table ng Pilipinas, which is 15% na po. Yung 250 is wala po siyang tax, kaya yung 20 lang po yung may tax times yung po 15%. Yan po yung tax na mabayaran nyo sa BIR.
3,000 pesos. Yan po yung computation ng optional standard deduction. Pero sa client ko na to, meron po yung kinala ko sa kanya last 2024 na ITR is naka-itemize siya kasi ang laki ng income niya, ranges na siya 1 million. Yan. Yan, yung pinaka ko sa kanya 2024. Single siya, graduated po siya. Yan yung details niya, single din siya. Yan, itemized deduction. Kaya i-itemize ko yung deduction niya. Yung deduction niya, hiningi ko sa kanya based sa mga resibo niya. Tapos yan yung annual sales niya, 850. Yung cost of sales niya, kasi RTW siya, lahat ng purchases niya na binibenta niya, ito yung amount. Tapos ito lang yung gross income niya. Dito na papasok yung itemized deduction. Yan. Depreciation. Depreciation is sa mga equipment nyo po yan nakabase. Computer, laptop, aircons, office equipment po yan. Tapos yung mga table, chairs, cabinets is furniture and fixture. Depreciation din po yan. Meron po akong ginagawang ano dito. Depreciation table nila. At ginagawa ko sila ng financial income statement. Kasi required to, once itemize yung ginamit nyo, kailangan nyo mag-prepare ng financial statement, balance sheet, income statement, at ito yung depreciation nila. Yan yung mas mahirap pag itemize yung ginamit nyo. Mag-prepare kayo ng balance sheet, income statement, depreciation table. Kaya in-advise ko gamitin nyo yung OSD. Sa mga malalaking ano na to, company na to, or malalaking income. Pero pag yung kung kayo, malaki na yung income nyo, huwag nyo i-declare lahat, advice ko. Para hindi kayo maano sa pera. Ayan. Dito na po siya, may coach yan, yung itemize na deduction, papasok. Yung percentage tax, hindi po siya papasok dito. Yung binayad nyo ng 3%. Yung pwede lang po dito is yung licenses. Kasi parang yung 3%, parang pinatong nyo sa service nyo. Yung 3% na pinatong nyo sa service nyo, kailangan nyo ibayad sa BIR. Parang yung nagbayad sa BIR is yung customer, yung hindi kayo. Yan yung purpose ng 3%. Kaya hindi siya part ng expense nyo. Parang pinatong nyo lang siya. Yan yung actual treatment at yung procedure ko. Kagaya ng 12%, yung amount ng product or services nyo, papatungan nyo ng 12%. Kaya yung 12% na pinatong nyo sa customer nyo, ibabayad nyo sa BIR. Parang kayo yung middleman. Kayo nag-collect sa customer, ibabayad nyo sa BIR. Yan yung purpose ng 12% VAT. Kaya yung end user, yung nagbabayad ng 12%. Kagaya din sa mga VAs. At sa ibang country. Kasi with my current clients, sa Australia, 10% yung kanilang tax. Yan, same sila ng computation ng Philippines. Pati UK, 20% yung sa UK.
Yung different lang talaga nila is yung tax, yung rate. Pero yung treatment, yung procedure, pare-pareho lang. Same din dito sa paggawa ng ITR. Sales less nyo yung deduction. Kita nyo yung ITR niya, balance dapat dito. Tapos, yan, net income po siya, 260.16. Nararound up po kasi sa software yan. Tapos, balance sheet, depreciation. Yan yung mas pahirap sa ID Miles. Kaya yung ina-advise ko, OSD yung gamitin. Kasi mabusisi. Kasi pag OSD, automatic na po siya. Sales times 40%. Pero gamitin nyo siya, if 450, below yung sales nyo or income nyo for the whole year. Pero pag lalagpas, 450 lang declare nyo, huwag nyo i-declare lahat. Bubulsa lang din naman yan. Biro lang. Sa government contribution po, meron po. Meron po siya. Mababawas niyo po siya. Dito po siya papasok. Contribution. Yan po yung prepare ng ITR. Ito po yung hinahanap ng mga bank. Kung mag-loan kayo ng mortgage, tsaka bahay. Tapos, ito din, pwede nyo to ano to, once mag-travel kayo abroad, as proof of income, kahit meron kayo nito, magagamit nyo to. Yan na po yung ano niya, ITR. Tapos ito lang po yung binayaran nyo. Actually, malaki sana yung babayaran niya. Sinabihan ko lang siya na wa- yung, yung actual income niya, more than million siya. Sabi ko sa kanya, wag na i-declare kung hindi niya naresibuhan. Tapos, yung mga expenses niya, o konti lang. Sabi ko lahat ng resibo, personal, gamitin mo. I-declare mo dyan para bababa yung bayaran niya sa BIR. Kaya yan, ngayon ang binayaran niya for ITR yan, 1,592. Imagine, yung income niya for the whole year is 850. Yung nabayaran niya lang sa BIR, 1,500, almost 1,600 lang. Plus, quarterly na binayaran niya, 850 to 1 times 3% plus 1,590. Yan lang yung binayaran niya pakuan sa BIR, sa income niya. Yan yung purpose ng optional. Optional, no need na. File na lang kayo, tapos na. Pero pag itemize, kailangan nyo mag-prepare ng financial report. Balance sheet, income statement. So, pamusisi siya.
tapos papareceive nyo sa BIR. Pag hindi kayo nagpa-receive sa BIR, penalty na naman pag late yung pag-receive nyo. Example, May 15 yung deadline ng filing ng ITR, nasa COR siya. Ayan, April 15. Nag-file kayo on or before April 15 ng itemized deduction yung ginamit nyo. Kailangan nyo mag-prepare ng balance sheet at tapos kailangan mag-receive sa BIR until April 30. Kasi pag lagpas ng April 30 na hindi kayo nagpa-receive, pag nagpa-receive kayo after April 30, may penalty na siya. May babayaran kayo. Kasi pag nag-tax map si BIR, hahanapin to. Hahanapin yung COR nyo if nakalikit ba siya sa store nyo. Hahanapin yung compliance nyo dito. Check nila to. Nag-comply ba kayo nito? Pag wala, doon kayo magkaka-findings. Ko-comply nyo lahat with penalties, surcharge, and interest. Tatlo yung ipapatong nila. Penalty, surcharge, tsaka interest. Ganun kalaki yung mas malaki yung babayaran. Yes po. Nakalagay po dito sa COR. Kailangan nyo po kumuha ng books. Pero ako hindi ko siya. May books po na required pala. Ito po. Kalimutan. Ito po siya. Books of accounts. Yung books of accounts po is yung sales receipt at disbursement. Doon nyo po ililista yung mga naresibuhan nyo. Sales receipt po ang tawag doon. Tapos yung sales disbursement, yung mga expenses nyo, doon nyo ililista. Dapat po yung ilista nyo na valid receipt po. Hindi po yung ibang resibo or papel or binili lang kung saan. Dapat po merong TIN, ng OR number, tsaka date. Yan po yung valid na receipt. Hindi po yung kung ano-ano lang. Yung valid na receipt po talaga may TIN, pangalan ng company at pangalan ng may-ari. Yan po, Miss Mia. Diyan nyo po, ito po yung book of account nyo po. Books of account. Dalawa po siya. Sales tsaka disbursement. Dapat po, kung magkano yung ilagay nyo sa sales, yun yung i-declare nyo sa 2551 Q percentage tax. Yun din ang declare nyo sa ITR nyo na sales. Dapat balance silang tatlo. Book, apat pala. Resibo, books, 2551 Q at saka yung ITR. Kaya kung mag-freelance kayo dito sa Philippines, yan, mas mahal yan kahit kasi singil ako sa mga client ko, 1.5 ngayon for quarter lang. Quarter compliance, yung annual ko is 2.5. Pero pag mas malaki, 5,000 yung senior. Sa mga BAs, may BAs ako, maliit lang yung senior ko kahit malaki. Nakita ko yung ano niya. Pinapaliit niya lang yung dinedeclare niya. Hindi po, kayo bibili po niyan. Tapos pa-stamp niyo sa kanila. Nag-stamp po sila sa front page. Pag naubos niyo po, before po maubos yung books niyo, pa-stamp ulit po kayo para malagyan nila ng column 2 na po siya.
column 2, I mean book 2 na po siya. Yung ginawa ko po sa book ko, hinati ko po sa dalawa. Sa kabila po is sales, kabila po yung disbursement tsaka expenses. Pero yung expenses ko, ano lang naman yung nilalagay ko, mga pati personal ko nilalagay ko na lang para mas mababa yung in case na i-declare ko itemize, mababa yung babayaran ko. Pero mostly ginagamit ko OSD. Kaya hindi ko nilalagay yung expenses na libro ko. Yung sales lang yung sinusulatan ko. Tapos yung sinabi ko kanina, pwede kayong ano, yung may mga renta. Ang dami kasi ng compliance. Pakita ko sa inyo yung sample ng compliance ng may mga renta. Dahil hanapin mo. Yan, meron siyang ano, withholding tax. Monthly siya na babayaran kung nagre-rent lang kayo. Kasi sila, stall sila sa ano dito sa mall or mga maliliit na restaurant. Yan. Nagre-rent sila. May percentage tax sila. May 1701Q sila. May ITR sila. Tapos withholding. Ito yung withholding is rental. Kung nagre-rent kayo, tapos quarterly siya. Iko-consolidate nyo yung monthly na binayaran. Pagka quarter, magbabayad kayo. Tapos, annual, iko-consolidate nyo naman siya. Kaya mas maraming compliance if mag-declare kayo ng rent. Pero kung hindi, advice ko wag na lang kayo. Gumawa lang kayo ng affidavit of non-rental if nagre-rent kayo. Tapos, between sa lessor na lang kayo mag-transaction. Advantage din naman sa lessor, hindi niya kayo maano. Kasi mahirap pag mag-rent kasi may withholding. Ang daming gagawin. May monthly. Ito monthly. Monthly talaga siya gagawin. Every 10 pa yung deadline niya. Tapos yung quarterly, every 15. At ito yung annual. Ang dami pa. Dalawa yung annual na i-apply nyo. Tatlo yung quarterly. Tapos may monthly kayo. Pero pag office po, baka malalaking company na po yan. Pwede naman po. Pag nag-rent po kayo, pwede naman po i-declare no. So, prepare lang po kayo na mag-comply nito. Additional compliance. Or yung iba kasi kumukuha na sila ng ano nila, accounting firm at mga
accountant nila. Pag madami na dito. Pag 12% VAT, mas marami dito. Meron pang iba't ibang ano, iba't ibang filing. Kagaya ng summary list of purchases and sales sa VAT, dideclare isa-isa nyo lahat ng expenses nyo. Tapos i-encode nyo sa ano ng BIR, sa software nila isa-isa. Ito, kagaya nito. Wala pala ako. Again, wala pala ako. Tapos merong ibang compliance na wala sa COR. Kagaya ng ano, dapat updated din kayo sa BIR. Advice ko sumali kayo sa mga GC sa ano sa Facebook. Meron doon updated doon, nagsisend doon ng circular. Kasi katulad nito, yung mga restaurant, yung may mga product, ano, every December, kailangan nyo mag-inventory kayo. Kailangan nyo mag-inventory kasi ipa-file nyo sila sa BIR. Kagaya ng ginawa ko dito sa ito, sa finalcot na to, meron po siyang inventory. Wala po sa sa COR niya, pero under circular ng BIR na may mga product or mga cost of goods. So, kailangan nyo mag-declare kayo ng inventory. Kaya last 2024, last December, nag-inventory siya. Binigay niya sa akin yung list ng inventory niya. Ayan, inisa-isa niya talaga. Yan. Lahat ng may mga merchandise, raw materials, good in process, and finished goods, inventory. Kailangan yung i-inventory yun. Kagaya nito, RTW siya. In-inventory niya isa-isa. Ako na lang nag-adjust ng inventory niya na para mabangga ako doon sa income statement kasi lalabas to sa financial report niya. Ayan siya, inventory niya ngayon. Inventories. 71301.50. Ayan. Lalabas din siya sa cost of goods sold sa income statement. Inventory niya. Ayan. Yan yung computation ng cost of goods sold, inventory, purchases, and kaya na balance. Yan yung mahirap sa mga malalaking company. Kaya advice ko, yun lang. Non-VAT yung kunin nyo. 3% lang. Okay na. Pag freelance accountant, sa dami ng cards. Yes po, mag-outsource po. Mag-outsource po kayo ng accountant pag marami na po. Ito yung purchases ng client ko. Na-adjust ko sa sales bill sa service niya. Hirap nito. Basta ang hirap pag gusto ni client nyo ng babae na mababa lang ang babayaran niya. Pero dapat intact tsaka balance mo siya. Kaya advice ko yun lang po. Kunin nyo, 3% po. Tapos OSD para wala na masyadong Doon na lang compliance. ka matulog.
Aircon? May tanong po kayo sa filing po or magpa-file ng BIR po? Any question po? Mas mahirap po yung BIR ng Pilipinas pag may spouse. Mas maigip po pag yun lang sila i-declare. Kasi makakonsolidate yung filing nyo. Tataas yung babayaran mo kasi papatong yun sa yung ano nyo po. Yung sa government po, nasa expenses po siya. Ito po siya, oh. SSS, GSIS, PhilHealth. Diyan nyo po i-deduct. Lagay nyo lang po yung magkano yung binayaran. Kung nagbabayad po kayo ng ano, ng mga empleyado nyo po, diyan po ilalagay. Or yung SSS PhilHealth nyo po, as a self-employed po, diyan nyo po ilalagay. Hindi na po automated na po, included na po siya dun sa 40%. No need nyo na po mag-provide ng any resibo po, included na po siya doon. Miss Alisa, with regards po sa 3%, kasi po si BAR po nag-ano yun, nag-re-register. Pag alam nila na mas malaki yung sahod mo, mostly professional po nire-register nila sa 8% professional. Para professional fee times 8% automatic po. Mostly po dyan po nilalagay nila sa 8%. Pero pag mag-declare po kayo ng self-employed, doon po kayo nila ilalagay sa 3%. Hindi po pwede po itemize first quarter, second quarter, optional. Hindi po pwede yun. Kung anong ginamit nyo first quarter na deduction, yun lang po yung magagamit nyo for the whole year. Patapusin nyo po yung whole year. Next year po kayo pwede na kayong gumamit ng optional. Isa lang po talaga yung ano nyo, choices nyo for the whole year. Kung mag-itemize kayo, dapat meron din kayo mga valid receipts po. Valid receipts at saka po na log po siya sa books of account nyo. Wala po, hindi po siya ma-itemize po, yung contribution po. Automatic po, included na po siya sa 40 po. Unless po gamitin nyo yung itemize, doon nyo po ma-itemize lahat ng deduction po. Pero pag 40% po yung OST po yung ginamit mo, automatic 40% na po siya. Included na po lahat ng deduction mo doon.
Yung required po na audited FS po, once itemize yung ginamit nyo po, at saka may ano po, itemize lang po. Once itemize ginamit nyo, kailangan nyo po ng FS, kagaya ng ginawa ko. Dito, FS siya, pero hindi siya audited. Gagawa lang kayo ng ng statement of management. Kagaya niyan. Pero yung may-ari pa rin yung pipirma. Wala kayong pipirmahan dyan. Hindi po siya audited. Statement of management lang po siya. Yung audited po yung 3M na po yung sales pataas. Yan po yung required ng audited. Pero pag mababa po at itemize yung ginamit, FS at saka ito lang po, okay na po yan. Sa mga freelancer, hindi naman mostly nag-declare. Kasi sa pagkakalam, pagaya ko, baka may BIR dito. Baka may taga-BIR dito. Wala naman po. Wala naman po. Kasi kagaya ako, freelance po ako. Hindi ko po siya dinedeclare lahat. Kasi hindi naman ako mamamap. Kasi yung client ko is international. Hindi naman nila ma-declare o magta-tax map unless kung may inisyon ng resibo dito sa Pilipinas. Doon nila matatax map. Pero yung mga client ko na nanghihingi ng resibo, international, hindi nila mababangga yung inisyo kong resibo. Kaya hindi ko masyadong dinideclare lahat sa freelance ko. Sa akin po, ayoko po sabihin, mga may BIRD at matax map ko ako. Maliit lang yung dinideclare ko. Kaya ko lang sa budget. Basta maliit lang. Hindi ko dinideclare lahat. Yung nagbabayad lang ako. At least nagbabayad ako ng tax ko. Yun lang yung kung magpa-process kayo. Pero pwede naman kayong kumuha ng hindi po ako 8% kasi self-employed yung dineclare ko po. 3% po kayo, kuha po kayo ng 3%. Or, tandali. Pag feeling nyo below po kayo ng 300, ay mahal. Pag below po kayo to 58% po nito. Pero pag hindi, 3% po. Maano nyo naman po si BIR kung ano yung i-declare nyo sa form nyo. Yan po yung form. Application or course, ano lang yung apply sa line ng business ko, ano lang, virtual that's self-employed. Kaya yon naka 3% ako, graduated po ako.
Mahirap po magnegosyo sa Pinas if hindi nyo alam po yung, ano po, yung BIR po. Dapat po may idea po kayo. Tapos, minsan yung sa accountant nyo din po. Yung iba po scammer, pinapabayad kayo una tapos hindi pala gagawin. Marami akong nakita sa ano sa group chat. Hanapin ko yung ano, yung group chat nung ano sa Facebook. Send ko sa inyo. Makikita nyo mga updated doon. Dabi. BIR. Diyan makikita nyo marami dyan, ano, 300 na member dyan around the Philippines. May mga accountant dyan, accounting firm, at naghahanap ng magtutulong sa kanila. Madami dyan. Ito ang pangalan ng ano, GC. Madaming ano dyan, member dyan. Pwede hindi ka magtanong kung may mga tanong kayo. May sasagot ng mga CPA at accounting firm dyan. Nagsisend din dito ng mga updated na circular kung meron po mga bagong circular yung BIR. Wala pa updated. Yan, meron dyan. Ayan. Nagtatanong sila. Kung gusto nyo magparehistro sa BIR, dapat na ready kayo. Miss yan, may tanong po kayo. Baka magparehistro po kayo sa BIR. Coach yan. Okay na kayo guys? Do you have any more questions? Thank you, Dex, ah. Opo. Thank you so much. Guys, Um, by the way, if you want to enroll also to Dex, nagkakandak siya ng zero training for those of you na hindi pa nakaka-enroll.
Siguro next batch, let me know, mag-message na kayo sa commuter, PM nyo ako, ha? Para naman give back natin kay Dex, nagkakandak din siya ng zero kasi yun talaga forte niya. Added lang tong, nakiusap lang ako na i-free niya to para sa inyo, para sa freelancing. Thank you so much, Dex. Thanks, Thank you everyone. po. Thank you, thank you.